16 votes na yan. How could they get 16 votes? Technically speaking, pwede hindi na lang tayo mag-present ng evidence, pwede na tayo magbotohan ngayon. Diba? Because as I said, it is political and it's all party affiliations. But it cannot be done, Admar. Kasi kailangan talaga na ang prosecution, ipakita nyo talaga. Kasi meron pa tayo isang court yung Court of Public Opinion. And they have to present to the public that ito yung ebidensya namin. Kasi nagyabang kami doon sa likod ng microphone noon, sa Committee on Justice and Hearing, we have to prove na talagang may kasalanan si Inday Sara. Now, ang defense naman would say, oh, I have to say that my client or ako sa respondent is wala talaga ako, inosente ako. Kasi meron pang tumitikin ng tao, hindi naman pwedeng papayag ang mga tao na i-stop na lang yan ang impeachment court, magbotohan na tayo. Kasi gusto rin natin malaman ang katotohanan ng lahat. We must work together to ensure a brighter future for our community. Objection, Your Honor, please. Objection, Your Honor, please. Objection overruled. Please! Bakit mo nang sinabi yun sa rally? Wala ka na makinang sa natin. Wala ka na bang kahit kaunting pagmamahal sa akin? Kapatid mo ako! Nirespect kita bilang ate! Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mga pinipresent nila, magbalik talaga mag-caption na talagang really not in favor of Inday. Ito, praka istorya ito. Klaro man yan. Akin man yung opinion. Diba? Yan sinasabi ko sa inyo, kaya kailangan i-share nyo itong mga ganitong klaseng video pagpapaliwanag na itong si Attorney Raymond Batu para malaman ng sambayan ng Pilipino kung paano linuloko ng mga mainstream media ang naratibo dito sa impeachment trial nitong si VP Sara Duterte. Palakpakan ho muna natin itong si Auntie Claire. Dahil hindi ho natin ma-achieve yung mga ganyang klaseng numero kung hindi ho niya ginalingaan ang kanyang trabaho dyan sa PCO. Dahil Publicus Asia ho ang naglabas ng pinaka-latest na survey na kung saan talaga naman ang ating mga kababayan wala na hong tiwala dito sa mama na to. Pero bago yan, isa-like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Siyempre, Publicus yan Kaya naman si Prof. Malutigia ang magpapaliwanag ho dyan sa pinaka-latest na survey na to. Pahayag 2026 second quarter. Palakpakan ho muna natin ang publiko sa Asia. Bago natin umpisahan ang ating talakayan dyan sa survey na yan, na kung saan muli na naman hong namayagpag itong si Vice President Sara Duterte. Gusto ko lang hong pasadahan itong video na to, na kung saan ang baha ho dyan sa Metro Manila medyo lumalala. No? Ayan ho sa bahagi ng Espanya. Ito siya. Ayan ho mga kababayan. Inyong makikita dito sa video na to ang lagay ng mga ibang mga kalsada ngayon dyan sa Metro Manila. Sana ang ating dalangin dito kasabay ho ng impeachment trial mapag-usapan din ho itong flood control na to. Dahil kaya ho natin dinaranas itong sana walang matraffic ngayon, no? Sana walang matraffic sa EDSA, sana walang matraffic sa Espanya, sana walang matraffic sa mga mabababang lugar dyan sa Metro Manila. Sana walang maistorbo sa ating mga kababayan. Sana yung mga reporter, newscaster, mga epal sa social media, pagka na-traffic sila dahil dyan sa baha na yan, mag-post din sila. Yun lang naman ang atin dito. Sana. Dahil nung nagrally ang mga kapatid nating INC para ipanawagan na magtuloy-tuloy ang investigasyon dyan sa mga maanumalyang flood control, yung mga ika nga medyo na-traffic sa EDSA, medyo nag-iiyak sila sa social media. Ngayon ho, nananalasa itong bagyo na to at maraming bahagi ng Metro Manila, lubog ho ngayong mga panahon na to. Sana yung iba mga internet personality nagyayaw-yaw. Salita ng mga tulpo yan. Yumayaw-yaw sa social media dahil na-traffic sila. Ngayon, sana ito dito ho, yung mga mata-traffic ngayon, mag-iyak din kayo. Di ba? Ipanawagan natin na dapat sana wag bumaha. Dapat yung bumaha, umalis sa kalsada dahil nakaka-istorbo yan. Balance lang. Balance tayo dito. Kung nag-iiyak kayo sa ginawang rally ng mga kapatid nating INC, sana dito sa baha na to, mag-iiyak din kayo. DJ Chacha, Lord de Vera, pangalanan ko na kayo. Yarin lamang maiingay kayo nung nag-rally ang INC. Di ba? Perwisyo, istorbo, nag-cause ng traffic. Ito. Sana yung tubig, tumabi-tabi kayo. Para sa tubig, tumabi-tabi kayo.
Walang nga kayo. Laki na ng water. O, laki na ng water. I-Englishin pa talaga tayo. Laki na ng water. O, di ba kayo magagalit nan? Oh. Dapat magalit tayo. Sabihin natin sa baha, istorbo kayo sa hanap buhay. Ba't di kayo tumabi? Nagkukos kayo na traffic. Oh. Ano ba yan? Oh. Pero kung walang baha yan dyan sa Espanya, wala tayong problema. Tuloy-tuloy ang daloy na trapiko kahit maulan kasi gumagana yung flood control. Ngayon kayo mag-iiyak. Oh. Share nyo itong video na to. Hashtag. O nasaan na yung maiingay sa social media sa INC rally? Ano kayo ngayon? Oh. Oh, tambay ko lang ho dito to para ika nga yung mga maiingay sa social media nung nag-rally yung mga kapatid dating INC. Mag-ingay kayo ngayon. Di ba? Mag-ingay kayo ngayon. Gusto ko marinig ang inyong gusto. Asan na ang ingay, di ba? Asan na yung pag-call out sa pamunuan ng INC na nagkukos sila ng traffic? Ilabas ang ingay. Nabuisip na yan. Di ba? Dapat parehas, dapat balanse. Kung nagalit kayo sa mga nag-rally dahil nag-cause ng traffic, dapat magalit din kayo sa baha dahil wasak-wasak ang flood control. Dahil ninakaw ang pera sa flood control. Yan ang sinasabi ko, hindi tayo matatapos dito sa issue na to hanggat walang napapanugot, walang nakukulong na big fish. Walang yan. Prof Maluti, Prof pasensya na medyo, alam mo naman, medyo pagka flood control pinag-uusapan yung high blood pressure ko medyo nag-high blood ako ha. Wala tayong high blood pero yung high blood pressure, wala ko tayong high blood ha. Tandaan nyo ho yan mga kababayan. Hindi ko tayo high blood din. I mean yung high blood pressure pero umiinit ang dugo ko. Medyo kumukulo-kulo ba? Pagka flood control pinag-uusapan at pagka yung mga epal sa social media nag-iiyak dahil sa traffic, dahil sa rally, na kung saan pinapanawagan lang naman na mayroong managot dito sa mga kabalbalan na to. Bakit ngayon ang tatahimik ninyo? Mawalang niya kayo! Eto, kay Prof Malutiki ha. Prof, banatan mo naman please. Na yung present na digital forensic na si Mr. Kayo. So ko, from the top, ulitin natin. Okay? Good morning ulit, Yun. no? Day 2 sa Malo. impeachment. Makita po natin na yung present na digital forensic na si Mr. Kalilong, no? Parang hindi naman yata po sigurado siyang expert, no? Aray ko. Hindi naman po natin Aray ko. Takas mo, parang di ka naman yata expert. Expert ka ba talaga? pinagtatalunan yung existence ng video Oo. kasi yung pumidyong yan ay isang press conference na nangyari ng madaling araw at yan ay sa through Zoom, no? Yan po ang konteksto niyan, ang halagang dapat maintindihan dahil yan po ay noong nakakulong ang Chief of Staff, si Undersecretary Attorney Laika Lopez ng Office of the Vice President dahil doon sa hearing na ginagawa sa Quadcom. At noong po madaling araw na yon, nagkaroon po ng balita na ililipat siya sa Women's Correctional. Hindi naman po yun ang usapan, no? Yan ay isang press conference at yung pinapakita ng prosecution ay isang parte lamang po ng 48 minutes na video. Hindi po 2 hours. Hindi ko maintindihan ano yung process ng authentication ni Mr. Kalilong. Ang pagiging pong digital forensic, yan po ay hasang-hasa at updated sa training, sa paggamit ng teknolohiya, sa paggamit ng iba't ibang bagay para lang ma-authenticate Yan. ang isang video. Ang napakahalaga sa Hindi yung gumamit ako ng OBS tapos kinumpara ko yung sa nakita ko sa social media at pinagbangga ko. Actually wala nang usapan doon eh. Patunayan nyo na lang na talagang nag-hire si VP Sara. Diba? Iharap nyo yung hinar niya. isang digital forensic review or audit ay ang pagkakaroon ng transcript. Kasi po yung transcript ay ang batayan ng kung anong sinabi. Kahapon wala namang present na transcript si Mr. Kalilong. Sana wag naman niyang lokohin ang Senado at ang mga senador dahil sa pagsasalita lamang po at sa confidence. Ang parati namang sinasabi lang kinopya niya, iligay dyan sa kanyang laptop, gumawa siya ng authentication, parang affidavit of authentication at yun na. Hindi po yun ang paraan ng nagamit sa digital forensic. Pero ang digital forensic po may limit yan. So i-establish muna, nagkaroon ba talaga ng video? Yes, totoo po yun, may video. At dyan po sa nangyari ba yan, yung tinatawag na actus, an act occurred, who performed it, when it happened, nandiyan naman po yung date niyan, at whether the record is genuine. Marami pong proseso para malaman kung genuine. Yan ang kailangang establish kung totoo nga yung video. Hindi lamang po dyan, kailangan rin ma-establish kung may mens rea. Ang mens rea po ay ang intent. Ano po ba ang intent ni BP? Kaya nga po paulit-ulit kong sinasabi, it is a press conference na nangyari ng madaling araw, mga pasado ho 12 midnight yan kung saan humingi ng tulong si Attorney Lopez na Chief of Staff at Undersecretary sa Office of the Vice President dahil nga ililipat siya. Para namang kriminal si Attorney Lopez na lilipat na madaling araw.
sa Women's Correctional. Wala pa naman ho siya nare-receive na order. At yung pong press conference na yon, may nagtanong kay Vice President. At ang itinanong, paano ang security mo? Kailangan natin ma-establish ano yung intent, ano yung psychological state ni BP Sara, Yan. ano ang motive niya sa Oh. pagsalita nun, at saka ano yung social or relational content that gives the act, yung pagsasalita niya, meaning na grave threat yun, no? Parati po natin sinasabi, conditional threat yun kasi ginamin niya, if something happens to me, then. So sa mens rea o sa intent, kailangan may magte-testify, i-corroborate, kailangan may psychological evaluation, kailangan may expert interpretation, Yan. kailangan may corroborating witness, Oh. at kailangan may contextual evidence. Naku, parang hindi, wala ata akong nakita dyan sa mga yan na Prof. Malo. Ha? Parang wala ata akong nakita na ganyan. Wala pa naman pong present, ang sinabi lang may video. Ba't pinagtatalunan yung video, kinuha si Kalilong bilang expert witness? Hindi naman po siya pwede mag-expert witness dun sa press conference na yon. Pwede lang siya mag-expert witness na may video sila na nakuha tungkol doon sa press conference na yon via Zoom. Whether that video is authentic, genuine, is another issue. Kasi, sa tingin ko po, hindi po ang uri ni Mr. Kalilong ang kayang magpakatotoo doon sa videong yon. Ilang taon na po ako sa kampanya at marami pong digital forensics kaming nagagamit kung sakaling merong issue sa aming kandidato. Babalik ulit tayo doon. May actus, may video, hindi ho yung pinagtatalunan, 48 minutes lang, hindi 2 hours, at may mens rea. Kung wala hong context, kasi na-explain na what happened, hindi why. Why did it happen? Ang pakso, kailangan parati may content para ma-explain bakit nangyari. Tayo natin kung paano i-cross ng defense ang mga sinabi ni Mr. Kalilong. Medyo yung iba nagko-komentaryo, mahina daw si attorney uli, no? Day 2 sa impeachment ni Narbasa. Siguro po may mga strategiya silang ginagawa para natin malaman kung ano talaga, no? At tatandaan po natin ang sinabi ni Attorney Sison, yung lead counsel ng defense. Burden of proof does not shift. The burden of proof is with the prosecution. Ayun. Dapat po tandaan natin parati yon. Ito po si Malutiki, Ayun, lipat na ho tayo dito kay Atty. Raymond Batu, interview ho nitong si Sher Admar dyan sa DZAR 1026 News. Ito, panoorin natin. Yeah. At dito po sa Admar, sa DZAR also Manila, 1026. Opo, attorney. Doon muna ako sa huling part ng aking balita. Okay. Hindi ko lang alam kung ano yung nangyari sa mata nila. Okay. Attorney, doon po sa cabinet secretary na position na tinanggal po nila via executive order, tapos nagkaroon ulit ng executive, kailangan ba ng executive order ulit? Kasi wala nang executive, tinanggal na yung cabinet secretary based on my knowledge, di ba? Parang tinanggal na yan siya. So, the question is that how come pwede siya i-appoint as CABSEC? So siguro gawa na naman siya ng executive order, buksan na naman niya yung position na yan. No? Otherwise, maging cabinet secretariat lang yan siya dyan. Opo, lipat na tayo dito sa issue po, attorney, sa impeachment. Okay? Kasi Yes, marami sige. exciting issue, eh. Yan. Opo. Ayan, ayusin lang natin yung ating Okay? No problem. Dito po sa impeachment natin, attorney, unahin lang muna natin, no? Nakalipas na po yung 3 pagdinig. Kaso, kung ikaw ay ordinaryong tao, parang mababagalan ka sa takbo ng proseso. Kasi hindi po usual o regular na nakikita ng ordinaryong tao yung nangyayari sa courtroom. Bihira lang yan. Yung nakakaalam yan. At ngayon, naging publicize ito. Normal na ba ito sa isang trial, kahit sa courtroom, regular court, attorney? Yes po. Actually, ang nangyayari is, alam natin na maraming naiinip. Kasi in reality, gusto nila yung bakbakan talaga. No? Yan, However, hindi po yan nangyayari pagdating sa actual na kaso because meron pong rules na kailangan po ilatag ng mainam ang ebidensya. Kaya nga, then, pag hindi kasi malatag ang ebidensya ng tama, pwede po ito maging inadmissible. Hindi na ma-rule on the merits, but it would be saying that there is a failure to introduce the evidence needed for that particular offense. No? Kaya maraming nagsasabi na dapat sana yung defense
stipulate na lang nila yung existence of the video. Total, napanood naman namin yan, nandyan naman yan, nakita namin ng lahat. No? Tapos ang sabi nila, dahil sinabi ni Attorney Binluan na inadmit, so dapat ganun lang pa rin pala. Tanong-tanungin pa nila, inadmit naman kasi sabi niya, salita daw yun ng isang nanay at kapatid at bilang asawa, no? Sabi yan. Now, yun ang pinapalabas din, no? So dapat daw kasi undeniable ng existent nun, dapat ang defense should have just admitted it. Yun po yung mga senyales na nababagot at naiinip na po yung mga tao para bakbakan na po kung ano po yung tinatawag nating mens rea, yung criminal intent, no, by doing that, by making that statement. Ano ba ang interpretasyon niyan? Gusto kasi na doon ang argument whether or not yun po pa talaga is grave threat, no? Parang gusto nila i-shortcut na hindi na kailangan yun kasi talagang kailangang diretso na tayo sa discussion na ito. Yun ang kanilang gusto, Admar. Oo nga, kasi kumbaga, sabi nga, nung nakapanayam ko si Attorney Panelo, milyong-milyong tao nang nakapanood nito. Naging trending ito, hindi lang buong Pilipinas, worldwide. Pero nakikita nyo po ba na maaring estratehiya ito ng PROSEC para mapahaba at laging ma-instill, matatak sa utak ng tao, yung ginagamit na terminong ipapatay, merong kinontrata, ipapatay, lalo na yung pag-deliver ng PROSEC, attorney? Yes, I respect the view of Attorney Panelo, no? Pero to my mind, no, hindi kasi pwede mag-apply yung ganyang klaseng style sa ganitong klaseng proceedings. Malamang po, sa regular courts natin, pwede yan, no? But in this kind of proceedings, hindi po pwede. Ang issue kasi is not only whether that video exists. Hindi po lang yan ang issue. Ang real issue nito is that yung pong video ba na yan, legally, fairly, and credibly ba na magamit ng prosecution to prove an impeachable offense, no? Kasi ang impeachment proceeding po is sui generis. Alam po natin yan, no? It's not an ordinary criminal, civil, administrative case, no? It Yeah. is both legal and political in nature. O klaro po yan, ha? So, there is that impeachment court kasi at meron din po tayong tinatawag na court of public opinion. Nawala po yan sa regular court. Sa regular courts, bawal mag-video-video doon, no? Isa lang ang boss doon, kundi ang regular court. Dito po, aside from the fact na may impeachment court, meron pong mga taong nanonood na interesado. So we have this court of public opinion, Admar, no? So, kaya ang prosecution, dapat gawin nila, they have to do more than simply saying that the video exists, no? Kailangan ipatunayan nila na ang evidence was legally obtained, okay? Properly authenticated, fairly presented, wala pong butas, no? And not gathered or used for purely political purpose. Yan po ang pinaka-importante, ha, na dapat ipakita nila na hindi po yan siya kinuha or ginather para gamiting pampolitikal, no? Because if the defense here, yung panel nila season, will be able to show that the evidence was procured, selected, or presented as part of a political operation against this Inday Sara, who is a political enemy, then the foundation of the prosecution's narrative becomes seriously weakened. Kasi ganito yan eh. Pinipresent lang nila yung splice nung 2-minute video. Now, we have to know the whole context. At saka lahat po ng surrounding circumstances, not only that video, but what happened during that day, the day before and everything. So, kailangan ma-establish po yung synchronized and consistent na pag-persecute o pag-o-oppress kang Inday Sara. That's the reason why she had said that, no? Yun po ang narrative ng defense at kailangan nilang ma-prove yan. Ang prosecution naman hindi. Legal itong ginawa namin. Para lang talaga dahil sinabi niyan, tatanggalin namin. So they have to stick with the law. And they would not say it's not political in nature. Yun po ang dahilan eh. Kaya magtataka po yung iba, bakit grabe yung objection, grabe yung cross-examination. Kasi gusto nila malaman kung dinadaan nyo ba ito ng paspasan or kinuha lang ito kay for purposes of prosecuting Inday Sara dahil meron kayong selective persecution. Kita mo, Edmar, ha, yung mga questions on the cross, ha, that ang unang mga things na nangyari is that kayo lang ba moto proprio ang gumawa nito? Nagsabi ba kayo sa PSG? Nagpunta ba kayo sa National Security Council? Nagpunta ba kayo doon sa CIDG, sa AFP, intelligence? Kasi sabi nyo, it is a matter of national security or threat to the life of the president. Did you do that? So hindi daw. So ibig sabihin, on that point, the defense is trying to prove that ginagamit ito political. Sila naman, they should have, a prosecution should have presented na hindi na kailangan ang pag-present yung sa PSG and everything. So ganun na, no? Second, sabi na naman ng defense is that, sige, itong, bakit ang inimbestigahan ninyo, ito lang pag yung threat against the president, pero hindi nyo inimbestigahan yung sinabi ni Inday Sara na ang security ko, may security ako at pagpapatayin ako, yung statement na yun, bakit hindi ka rin gumawa ng
grabbing investigation with respect kay Inday Sara because he is also the second Kaya highest nga, person, pambihira elected official in the naman, land. So ibig sabihin ko, Oh. focus nyo lang si BBM, klaro political in nature. Yun ang laban dito, laban Opo. dito. O kaya kailangan talagang ma-present yung witnesses niyon para ma-cross-examine ng defense. Opo. At ang isa din sa mga wino-wonder ng ating mga kababayan, saglit lang, ang mga senator judges ay mas Yeah. marami ang hindi abogado. Ma-appreciate ba nila itong mga ganitong mga klase ng nakikita lang natin sa korte, normal? Paano? Di ko nga alam kung lahat pa kagaya. Kasi ang common na talagang laging nagtatanong, nakikita mo talagang ginagawa nila yung kanilang assignment. Yung mga kalimitan mga abogado at saka yung mga halimbawa Senators Cayetano, ng dalawang Senator Cayetano, Abogado nandun din eh. yung iba. Pero karamihan doon hindi po mga abogado. Paano nila ma-appreciate kung tama sasabi nga ng nabasa ko na netizen, at the end of the day, pwede namang hindi lang kasi yes or no lang naman yung iboboto yan kung pabor ba ako o hindi na i-impeach si BP Sara, attorney. Kaya alam mo, meron yan sila mga lawyers to analyze for them, no? But kung makita mo, Admar, no, gusto ko kasi sa ating mga nanonood dito, na laliman nila ang pag-intindi sa nangyayari ba? And they will not just stick to the four corners of that law na sinasabing may grave threats. Ang purpose talaga, bakit ini-enforce yun? At ang political nature of everything. Dapat ganun po tayo mag-isip. Na tingnan po ninyo, na-reinforce po yung aking opinion or pananaw na political talaga ito. Bakit? If you'll notice the senator judges, both camps, minority and majority, talagang nire-repair nila kung saan sila nakalin. 'Di ba? Kita mo yung mga katanungan nila, si Risa Intiveros is trying to fix what has been destroyed in order that maremedyohan. The problem is mali lang pagkatanong kaya mas nag-bolster tuloy yung defense, no? Now, if you will see si Tito Soto, talagang nire-repair nila yung credentials, tanong, di ba, meron ka pa rin sa abroad and everything na nag-training ka, pinipill up nila. Now, and Senator Adon Petricano is also doing the same, honestly, in favor din sa, because nag-start a prosecution, they might as well start also with this kind of protection on kung saan tayo leaning. So in that particular sense pa lang makita mo, mayroon ng bias. They cannot appear to be a cold, a neutral judge, no? Kahit na ano pong pilitin ni Senator Escudero by saying hindi, dapat we should appear impartial and everything, they cannot do that because it is his political nature. Meron niyang party affiliation. Yun. Alam natin na yung iba is alyado po ni BBM, Yun. kalaban Inday. And then si Inday, meron din siyang mga kaalyado dyan. Whether we like it or not, kailangan po yan siya. Ang akin lang, nakita doon, isang senator judge lang ang medyo sharp at saka appears to be impartial, hindi biased, magtanong, yung kay Robin Padilla. Yung kay Sen Robin, Nagulat ako sa palakpakan natin si Sen Robin. Walang ka bias magtanong. lahat sa kanila na nag-graduate sa University of Prison, yun pa ang mas magaling magtanong. At ang katanungan po niya, directed to the witness, never directed to the lawyers. Kasi ang clarificatory questions po ng mga senator judges or mga judges for that matter should be directed to the witness, not directed to the lawyers. Huwag mong tanungin because that is their theory. Hindi yan sila ang nagtatestify. No matter how long their statements there, that will not supposedly be used as a basis to arrive at a decision. Dapat a basis may evidence na piniresenta. Ganyan yan siya, Mar, no? Ang style ng impeachment dahil nga sui generis ito siya. Walang limitasyon sa kung ano yung itatanong maliban na lang doon sa pinuna na parang pang last part na dapat, attorney. Alam mo, Mar, ang problema niyan man, the problem is that can the lawyers object to the senator judge? Of course, they would not do that kasi magagalit ang judges sila. They do not want to get the ire of the judges. But ang kapwa naman na, let's say, a presiding officer, kahit a presiding officer siya, just remember, ano lang yan, kung equal lang niya senators yan. Tapos yung nagtatanong pa is kapag majority. So, ibig sabihin, while nakakapagsabi siya to remind and everything, hindi na ko control eh. Who will control? Who will stop them from doing that? Diba? So, ang nangyayari is that napapatuloy-tuloy. Now, I think here, honestly speaking, Jesus Escudero is trying his best to contain things, no? So that to make the impeachment proceedings as neutral as possible. As at least naman lang, magiging fair proceedings siya, tingnan man lang kahit na sa pananaw ng mga nakikinig, no? Opo. Although in reality, Mara, hindi mo talaga pwede tanggalin ang biases dyan. Kasi political ka in nature eh. Opo. Doon sa pagpe-preside ni Senator Chis Escudero, mapapansin ba na alam naman natin kung ano yung nangyari sa kanya, di ba? Galing sa Yes. isang majority,
lumipat matapos ngang umugong yung mga kaso-kaso, Yan. mapapansin ba doon sa kanyang pagpe-preside na yun nga, yung parang leaning, meron bang bias doon sa kanyang pagpe-preside po? Yes po. Actually, sa simula pa lang, meron na siyang leaning. But I will tell you this, no. This is just my opinion. At inobserbahan ko pa, bigla siya naging Trojan horse. Nagulat ang lahat nung dineclare niya na 16 ang 2/3 of 24. Even Nako. yung mga kaalyado niya. They did not expect that. That he will said that the decision and the determination by this impeachment court should be 16 or 2/3 of 24. Now, kanino po nakalit yan? Kung tingnan natin, nakalit yan doon sa defense. And that is the most important threshold, that is the most important thing in these proceedings para ma-discuss lahat kung ano ba talaga. Kasi yun ang habulin. Mahirap hanapin ng 16 eh. So technically speaking, akin ang tong pananaw ha, 16 votes na yan. How could they get 16 votes? Technically speaking, pwede hindi na lang tayo mag-present ng evidence, pwede na tayo magbotohan ngayon. Di ba? Because as I said, it is political and it's all party affiliations. But it cannot be done, Admar. Kasi kailangan talaga na ang prosecution, ipakita nyo talaga. Kasi meron pa tayo isang court yung court of public opinion. And they have to present to the public that ito yung ebidensya namin. Kasi nagyabang kami doon sa likod ng microphone noon, sa Committee on Justice and Hearing, we have to prove na talagang may kasalanan dito si Inday Sara. Now, ang defense naman would say, oh, I have to say that my client or ako sa respondent is wala talaga ako, inosente ako. Kasi meron pang tumitikin ng tao, hindi naman pwedeng papayag ang mga tao na i-stop na lang yan ang impeachment court, magbotohan na tayo. Kasi gusto rin natin malaman ang katotohanan ng lahat. Kasi dyan malalaman, Mar, kung ang pag politically motivated ito, talagang masisira talaga ang prosecution, pati ang mga kaalyado nila na talagang political persecution, it will really destroy them. Yan ang aim din ng defense, no? Para pagdating ng panahon, maklaro natin kung sino talaga yung Speaking of court of public opinion, mga kababayan, ito pakiusap ko ha, hindi lang dito sa PH Update. Kahit saang content creator o gumagawa ng reaction video sa social media, i-share nyo ho yung video nila. Especially pagka kapanalig natin yan. Dahil ang prosecution, bayad ho na lahat ng mainstream media. Tayo, ang atin lang dito, mainstream media ay social media, SOCMED lang. Ngayon, kung talo na tayo sa mainstream media, may inang klase pa tayo dito sa SOCMED, talagang... Kasi doon sa impeachment court, depends ang tatrabaho dyan. Pero pagdating doon sa court of public opinion, tayo ho dyan. Ika nga, tayo ho magpapalabas ng mga punto de vista ng defense yan. Paano ko kayo makakatulong? Mapa Sibay, mapa third floor, mapa Joey Cruz, mapa kung sino man. Nakita yung share yung video. Walang problema yon. Basta alam mo yung mga paninindigan nila, prinsipyo nila, nakalinya sa inyo, wala, i-share nyo ho mga kababayan. Kahit hindi share si PH Update pero share nyo. Nagbe-bend at gumagawa ng twisting ng batas para lang ma-persecute politically ang isang political opponent. Opo. Yung nakalipas na 3 araw na trial, mula nung pag-upo niya, nabanggit na niya yung, kailan ba niya ibinanggit yung threshold na 16? Sa simula, bago Sa simula, di ba? sabi niya, Okay. Yeah, the presiding officer would like to make some manifestation. sabi niya. So, 3 araw na yun. At doon Yes. sa 3 araw, walang nag-object na kahit isa. Pero merong nag-clarify. Which is sinabi Nag-clarify. niya na hindi ito opinion lang, legal opinion, kundi yun talaga ang paninindigan ng impeachment court. And Hindi, sinabi ni Jesus Cordero, yes, that is it, no? opo. So, Hindi na ba ito mababago along the way? Or I think magiging questionable ba kung along the way, mababago? Inapprove na nila yung mga journals ng unang 2. yes, you're very good at pointing that out, no? I think with respect dun sa loob ng Senate proceedings, hindi na yun mababago, Mar. Bakit? When it was uttered or made by ruled by Chief Escudero, nobody objected. No one. Tanga nga lahat Even the defense, tinakit tayo. Nagulat sila noon, ha? Parang hindi na na-expect, makita mo talagang reaction. I've been reading them, their body language and their, nakita ko. Then, pagkabukasan, in-approve ang journals without, again, any objection. So, carried na po. That's why when Senator Lacson asked, is this the opinion of the presiding officer or ito na po ba yung
pamantayan natin ng ating ng korte. Sabi na, yes, that is now the definitive thing that the disimpeachment court will follow. Di ba? Parang ganun. So, ibig sabihin yan na yan. Fix na po yan siya dyan. Kasi wala na silang nagawa. And in fact, after that, before tayo nag-interview 2 hours before, may nabasa ako doon na posting na parang agree din talaga nagka-clarify lang siya, pero okay sa kanyang 16, sabi ni Senator Lacson, if I'm not mistaken. No? Alam mo po, makapagbago nito, yung motion na ipinail ni, nalaman ko lang I do not know if you also through it, yung motion na pinail ng company attorney Torion, Opo. questioning the constitutionality of this presiding officer. What if the Supreme Court decides and say that the June 3 ruling and tama yung position ni attorney Torion's camp and dapat hindi siya dapat maging presiding officer si Chus Escudero. Yun nga yung Ibig sabihin, susunod na tanong ko sa inyo. yan. Kasi, Di ba? hindi ba presiding officer lang, lahat ba na kanyang ginawa bilang presiding officer Yes, ay that's magiging the void? point. If ever Yes. na magdesisyon, pabor sa... Yes. Okay. Yes, even his statement that yung mga objections, of course yung statement siya sa threshold kasi covered by everyone na yon, no? Kasi na-pass naman yon. Ang problema doon, yung mga objections, yung mga denial or yung overrule ang mga rulings and everything, kung sino anong ginawa niya, pwede yun siyang ma-nullify. And it is possible na baka magkaroon ng mistrial, no? And that would be an automatic acquittal, no? Kasi parang tingin ko na gano'n, no? Although, wala po ako nakitang bias ni Chis Escudero so far, ha? In fact, ang ginagawa niya, pinagbibigyan niya lahat. Except for the threshold, the 16, pinagbibigyan niya lahat. Ay, pinapasalita niya ng todo, binibigyan na, sige, mag-manifest ka dyan. Si defensor, kahit na improper yun, sige na lang, magsalita ka na lang. Kahit na yung mga manifestation ni Ligutan, after sa tanong ni Rizal Tiberos, sige na lang. Ikaw yun sa defense, si Binluan, nagsalita. Hindi man yun siya dapat. But binabiyaan na lang niya dahil he wanted to be as fair as possible. In fact, napansin mo, pag magbabangayan yung dalawang lawyer, sandali, I will be the one to ask question. Di ba? Siya na lang para matapos na ito kasi ito ang question na dapat itanong. Kaya lang, ang technique ng pagtanong is that more on parang iba ang dating kasi, no? So, what I'm trying to say is that it may affect, no? As I understand, sabi yata ni Attorney Powa, hindi daw nila alam yung pinail ni Attorney Torion's camp, no? And I haven't seen that also, no? And ito naman, nababasa ko lang sa Facebook, no? And that's why I could make an opinion. So, yun ang natitingnan kong worry. What if kung suddenly, hindi? So, sabihin natin, maggagawa na naman ng bagong presiding officer, mag-elect, and then magkikreate na naman ng ruling ang bagong presiding officer by saying, sige, the threshold, we will leave that until such time that the decision of the Supreme Court in the Alan Cayetanos case will be decided upon on the issue of kung magkano ang threshold, kung ilan ang threshold. So, pwede nating stop. Parang ganun ang mangyari, parang mabibitin tuloy, no? So, that is what I am actually afraid of, no? Na possible na ganyan po ang mangyari. Ito naman sa akin, alam mo naman kasi advance mag-isip, parang nag-iisip ko lang na posible na possible na mangyari, Edmar. I-discuss natin na malaliman yung closing remarks ni Attorney Vinluan, no? Kasi meron ko akong hawak actually na ipadala ko rin ito sa iyo para mabasa natin. Yes. Day 2 ata ito na pag-question ni Yes. Senator Judge Risa Hontiveros at kino-quote siya dito. Ang sabi ni Risa Hontiveros, nung kaharap niya yung prosecution, none of these statements are proof that Vice President actually contracted an assassin or hired one. Yeah. Dito pa lang sa termino na ito, parang makadepensa na ba siya? Oo. But look i-continue mo ang tanong. I-continue mo. Sabi niya mo rito, ang none of these statements are proof that Vice President actually contracted an assassin or hired one. She is absolutely right, sabi ni Attorney Vinluan. Yes. She then asked the question. Sabi daw ni Senator Risa, why are these acts impeachable? To this question, sabi ni Attorney Vinluan, the prosecution responded, we understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin. An assassin, end of quote. Attorney. Yes. It was a wrong wrong framing ng question ni Hontiveros at siligutan yung nagsumagot yung prosecutor, di ba? Kasi dapat sana nag-establish lang siya. No, so this video does not prove na merong na-hire na contract killer. Yes, okay. Dapat nag-stop na siya doon kasi it has already been damaging. Pwede niyang tanong sana, so are you going to present another evidence to prove this existence or the hiring of a contract killer? Di ba?
Kasi technically natanong din yan kay Ligutan and he said, yes, we will, Your Pero Honor. di ba, Parang- yan yung yan yung sa issue din kay NBI Director Matibag na meron daw silang ano na. syempre. So, kumbaga, may kulang doon sa question kung napapabor sana sa prosecution. That is where Matibag will testify on next week. Yan, yung kanyang investigation na meron silang investigation na nangyayari and that siguro sabihin niya, we are trying to gather facts pa lang or meron na sila or baka meron silang tao na ipipinpoint na we talk to this person at ito talaga yung hard killer. So, you know how Matibag will justify it, no? And testify next time. Kasi wala man talaga siyang ibang purpose i-testify si Matibag except that. So, I think siya yung investigation niya with respect of determining who is this contract killer. Kaya lang, ang problema, balikan natin doon kay Hontiveros, sa Bisaya, pag ipakipinan pa niya pangutana ba, nagtanong pa siya ng dagdag by saying that, how can this be an impeachable offense? So, ang nangyari, Attorney Ligutan was forced to talk about the theory of the prosecution and which said, we cannot 100% prove that in this video and everything, no? But I'm as a lawyer, I'm not talking as a lawyer, but for moral and something like that. Parang, yun na, it is a damaging thing, no? And now, he cited the Rule 130, kung paano i-prove, etc., etc. So, malayo na, no? Because of these questions that supposedly natiyatanong ni Senator Risa Hontiveros, nakatulong tuloy, mas lalo, sa defense at nakadiin tuloy dito sa prosecution, di ba? So, yun ang aking analysis din. Pero part lang yan siya, part lang ito. So, gaya ng sabi ko sa iyo, Admar, sana po ang senator judges will have a ruling or definite ruling na do not ask questions from the lawyer. Ask the question from the witness. Kasi ang mga witnesses, ang dapat yung tanungin to clarify some things or question the witness because hindi nyo naintindihan at gusto nyo ipaintindi sarili. Para bang resource person, tanungin nila ba? Tanungin, hindi yung abogado. Opo. Doon naman po sa pagpe-play kahapon ng video, parte ng buong video, yung pag-uumpisa pa talaga ng bahagi kay Attorney Zulaika Lopez. Yes. Gaano ito kalaki na may tutulong sa ebidensya? Ano ba ang na-establish dito na dapat maintindihan ng publiko? Yun ang sinasabi ko. Well, I know you also thought about it, Admar, no? But you know for a fact that yun nga ang context eh. Kaya nga importante ang video na hindi siya i-stipulate as existing because we have to know the whole context. Now, the fact that the prosecution only presented the portion where Princess Maui asked question and until nagsagot si BP Inday Sara, it doesn't speak the whole story. It doesn't show the whole story. No? So, you need to look at the entire videos, which I think the prosecution did. Sabi niya, hindi natin isali ito kasi delikado ito kasi masisira konteksto. So, focus sila splice sila na dito lang. Ang defense naman, pinag-aralan ang full video, bakit din na sinali ito? Isali natin ito kasi ito talaga yung magpapabigay ng konteksto natin na talagang political persecution itong nangyayari. At saka hindi ito grave threat. Talagang ang galit ni Inday because of this. Dahil talagang meron talagang consistent or persistent persecution sa kanya. So sabi natin nga, political nga eh. Kailangan taguin ng prosecution yung evidence na yun and present only hanggang dito. Ang defense naman is to destroy that and to show that this is really politically motivated. So yan ang purpose talaga ng gawin. Kasi take note po sa Rule 132 natin sa Rules on Evidence, if the one party presents only a portion of that video, the other party may use all other portions connected therewith to prove that a different fact or to bolster or to add or to see the whole context kung ano talaga ang nangyari. So parang ganun po ang technique, no? So, kaya nga sabi ko, in this particular sense, the defense actually was able to establish important points that would show that they won that round. For me, opinion ko lang naman yan, they won that round. Opo, dito naman sa part ng closing remarks ni Attorney Vinluan, sabi niya rito na dagdag siguro context. When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the vice president, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own family and her family members' lives. Operation Romanov is in place, and the threat against their lives is real. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks
and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Her homes in Davao and Manila were profiled, and this is proven by classified gazing reports. Her trusted security personnel were removed. Her schedule of official functions like the one in Naga was leaked by intelligence agents, and her security was heavily compromised. Ito yung hindi rin nababalita ng husto. Actually, nung nagpo-programa si Vice President Sara Duterte dito sa SMNI, dun sa kanyang nabanggit na rin niya ito. Naririnig na namin din itong mga ganitong usapin, pero hindi masyadong na-highlights ng mainstream media. 'Di ba? Mas more sila doon sa nagmura, nagbanat, pero walang ganito. And doon din sa testimonya ng witness, parang mas mabigat yung investigasyon pabor doon sa mga offended party, pero ang ending, hindi yung offended party yung nag-complain, attorney. Alam mo, maganda yan, we will try to break this down, no? Now, I never thought that at first, nung nagsali-sali ako ganitong mag-analyze, no, ng politics, is that I never thought na sinasabi nila yung mainstream media, they will control the narrative until I experienced and saw it by myself. Talaga, even the captioning sa mga pinipresent nila, galing talaga mag-caption na talagang really not in favor of Inday. Ito, prangka istorya ito. Klaro man yan. Akin man yung opinion. Di ba? Yan sinasabi ko sa inyo, kaya kailangan i-share nyo itong mga ganitong klaseng video pagpapaliwanag na itong si Atty. Raymond Batu, para malaman ng sambayan ng Pilipino kung paano linuloko ng mga mainstream media ang naratibo dito sa impeachment trial nitong si VP Sara Duterte. Opinion, bro, no? Share. So, as I see it, mabuti na lang, merong social media, meron na ito mga vloggers and everything, and I believe nga, ang SMN9 na lang ang natitira na nagbibigay talaga ng patas na review, no? And everything, no? So, having said that, yung statement noon ni Binluan, we will go muna sa technicality kasi meron sinasabi nila doon na by doing that, Binluan daw and the defense admitted the existence of the video. And therefore, bakit pa kasing i-present pa yan? Diretso na lang tayo sa gera. Diretso na tayo sa bakbakan. Bakit pa yung object pa sa technicality na yan? Okay. So, because of that Binluan's theory, inaamin na ba nila na existence talaga na truthful yung video? Hindi, not actually automatically, Admar. Kasi kami mga lawyers kasi, may argue kasi yung tinatawag namin assuming arguendo. Assuming. Okay. But, ito yun, no? Even assuming the video exists, the prosecution still has to prove authenticity nga, admissibility and everything, no? But, yung sinabi niya, assuming authentic yan siya, alam nyo, nasabi ito ni Inday. Because ina siya, natakot siya, and everything. Tapos pinaganda pa rin talaga ng prosecution yung framing na merong casing na siya, mga intelligence report, pinalitan niya mga security personnel niya. Now we could see, yun ang heart ng kanilang defense. So ibig sabihin, yun po ang theory of the defense. And that is where the evidence of the defense will come in, yung mga testimonial evidence, yun ang ipoprove nila in court. Kaya nga, sabi ko, hindi nga maganda yung mag-create ng ganyang manifestations na hindi pa tapos ang kaso. Kasi instead that you keep it for yourself, yung mga theories mo, lumalabas ng maaga. Like sa prosecution, lumabas ng maaga. Sa defense, maaga ring lumabas. Di ba? So, nagkakabasahan. So, ang gagawin ngayon ng prosecution, yan pala ang defense mo. So, yan ang tutumbahin natin ngayon. Ang defense naman, yan pala ang manifestation na sinabi ni Digutan. So, dito rin kita i-attack. Hindi dapat ganun kasi it should have been kept. No? Basta pag theory po, itaguin po yan siya. Pero lumabas na eh. So, that's how it is now, Admar. Opo, at doon naman muna tayo sa naging issue din na kung may ganito, needed ba sa impeachment or sa RTC o MTC o sa regular court isampa yung kaso? Yung ibig sabihin na ganun. I think the main reason why the defense was asking that is that ganito kasi yan, Mark, kung natatakot ka, tapos meron ka naman capacity na magsumbong or magreklamo, dapat gawin mo, di ba? Iba yung natatakot, Mar, na magtatahimik na lang dahil baka may masamang mangyari sa kanya. Sa kanya, he's the President of the Philippines. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo
At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.